Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa buong buwan ng November 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last day. Ano to? So, 5 of Swords, Chariot, Wheel of Fortune, the Moon. Ano yan? So, kung magbabasehan natin yung picture, magsimula tayo dito. Tingnan niyo yung tsura nitong babae. Ano siya parang ginugulo niya yung connection nitong dalawa. Di ba? Nilalandi niya siguro tong lalaki. Alam naman niya in relationship sa iba. Tingnan niyo yung mukha, alam mo yung itsura na gumagawa ng anomalya. Di ba? Ang ngiti pa nga siya, parang nakasmirk. Tama ba? Smirk. Di ba Tagalog yan? Yung ngiti na parang nangaasar. Nakangisi. So, dito sa case na to, ito flirtation lang to. Hindi naman to 7 of Swords eh. Ito palihim na may palihim silang ginagawa na light yung deception. So, landian pa lang. O nag-uusap sila ng patago. Ito maayos naman eh, may Chariot, di ba? Saka Wheel of Fortune. Maayos, kasi siguro gagawa ng paraan yung lalaki para maayos. Ito. Magiging masaya, siguro ang way para makabawi sa kasalanan ng lalaki dun sa babae ay aalis sila, gagala, pupunta sila somewhere sa masayang lugar, parang date. Kaya lang ang ending natin the Moon. So pag sinabi mong the Moon, siya yung card ng uncertain. So ibig sabihin, hindi clear na parang ang ending walang linaw kung totoo nga ba na walang nilalandi yung lalaki o wala nga bang relasyon sila o wala na talaga sila ang connection. Ganyan. Parang kasi kung titingnan natin yung picture, nakatingin siya dito. So, ang dating, nasan siya? Bakit nawala? Magkasama lang kami, biglang nawala. So, pag ganyan eksena, sabihin natin, biglang mawawala ang koneksyon nilang dalawa. For some reason na mapapaisip-isip yung babae, anong nangyari? O, pwede rin kasi siyang card ng fear dahil black yung paligid, di ba?
Ngayon nga, may chance na mawala na naman sa buhay niya 'tong lalaki. O, wala eh, wala siya dito. Kasi ito, pwede rin card ng lack of commitment, lack of communication. Kaya ito. So, mapapaisip-isip siya o puno siya ng takot sa future. Ito kasi yung ano eh, parang sequence. Parang sequence ng maaring mangyari na dito nagugat sa light, deception, sneakiness na binaliwala. Tapos, naging malala. Ganun ang eksena eh. Yung akala mo maliit na problema lang kasi nakita mo yung red flag, binaliwala. Tapos, ayun, bigla na lang lumala, hindi na naagapan. So, ganyan na eksena dito. So, anong advice sa ganitong sitwasyon? Whether babae o lalaki yung tatamaan ng reading na to, basta sahan natin ang fling o flirtationship. Whether kayo mismo itong gagawa nitong sinasabi kong eksena o person ng iba sa inyo kasi probably relationship reading to. So, advice. Advice, 9 of Swords. Ano to? So, ang dating sa akin, anong advice? Magkaroon ng lakas ng loob. Harapin ang problema ng iba sa inyo. Huwag nyo takbuhan. I-confront nyo yung partner nyo. Kung totoo nga ba ang hinala nyo. So, yun. Maging matapang ba? Naharapin ang kinatatakutan nyo. Pagpakatotoo ka lang sa sarili mo, sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Na yun nga, siselos ka, kung sakali man na ganito yung sitwasyon ng iba sa inyo. Kung anong nararamdaman mo na in pain ka, na bakit mo nararamdaman ng ganitong sitwasyon, bakit pinapahirapan ka niya, bakit parang flirt siya, gano'n. So, kung ano man ang nararamdaman ng iba sa inyo, voice out lang. Yan yung advice dito. Huwag nyo kimkimin tulad nito, na sinolo na lang ang problema. Kasi pag ganyan, mahirap eh. Pwede kasi mag-lead sa depression, anxiety, mental problem in general. Kaya maganda kung mag-usap. Diba? In-encourage yan. Mag-usap. Mag-heart-to-heart conversation. Alam mo kung ano ang totoo. Kung tama nga bang hinala. O hindi. Basta mahalaga pag-usapan. Okay? Pag-usapan ng problema. Bakit? Halimbawa, bakit nanlamig? Bakit di na masyadong sweet? Bakit palaging delayed ang reply? Ganun. So, case-based basis. Ano? Sure.
Walang dating sa akin, nagbabadyato. Mga first 2 weeks to. First to 2 weeks ng November. Ano to eh. May kalbaryong maaring mangyari. Ano yon? Accident while traveling or robbery. So, beware. So, pwedeng kung dito tumama sa inyo, eh, baka sa someone na malapit sa inyo. Kailangan ng iba yung ingat. O kung alam niyo sa sarili niyo, may kakilala kayong magta-travel, and dasalan niyo o bigyan niyo ng pangontra, mga tawag doon, anting-anting. Walang masama, di ba? Kasi ano lang naman yan, anting-anting lang naman yun eh. Dadalhin mo lang naman yun. O yun nga, dasalan na lang. Pwede rin naman. Para ma-prevent to na mangyari yung negativity. Kasi dalawang negative cards to eh. Hindi, actually ito naman, ano talaga, depende siya kung magiging negative o positive. Pero ang dating sa akin, negative reading to. Ito. Basahin ko na lang to. Kuha lang ako dito ng 3. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Sabi rito, reaching out. Expect, ayun, hulog to. Expect a call or text from your person of interest. So again, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Love language, affirmations, loving words hold great power, material attachment. Too much focus on visible trappings. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.